DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala ka ng karapatan dahil patong-patong ng atraso mo. Malaking halaga ng nilustay mo. Pinagtangkaan mo rin pagsamantala ng kapatid ko. At higit sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Papa. Kaya isinusumpa ko, ikaw ang sunod na paglalamayan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang sunod na paglalamayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Sumasakit ang dibdib ko. Ano nangyayari sa inyo? Papa! Okay na. Bigla lang talagang sumakit ang dibdib ko. Teka. Ito, uminom muna kayo ng tubig. Magpahinga muna kayo. Sasamahan ko kayo sa guest room. Bitiwan mo kung hayop ka. Hindi ko kailangan tulog mo. Ako na lang aalalay kay Papa. Halika kayo. Tayo na doon sa kwarto niyo para makapagpahinga kayo. Hindi ka pa dapat mamatay. Kailangan ko munang masiguro kung may mapapala pa ako sa natitira mong kayamanan. Grabe ka talaga, Hener. Masyado kang garapal. Muntik na tuloy atake sa puso si Papa. Sinisiguro ko lang kung may mamanahin pa nga tayo mula kay Papa. Ako na bahalang dumiskarte sa bagay na yan. Huwag ka nang umepal. Baka mamaya lalo tayong mawalan. Pareho nating alam na may natitira pa siyang kayamanan at may ilan pa rin siyang mga ari-arian. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang bahalang alamin ang mga bagay na yan. Huwag ka na makialam. Masisira yung diskarte ko. Sa bagay, hindi ka naman talaga kayang tikisin ni Papa eh. Kaya malamang na may mamanahin ka pa. Kung may mamanahin pa ako o wala, it's none of your business. Dahil sa akin yun, hindi sa'yo.
damot mo naman. Ay, hindi pa tayo nakakatiyak. Hindi pa natin hawak ang itlog. Kaya huwag ka munang magbilang ng sisiw. Buti naman, unti-unti na nakaka-recover ang papa mo. Oo nga eh. I'm just hoping na tuloy-tuloy na ang recovery niya. Hanggang maging normal ang lahat. Sa palagay mo ba, magiging normal pa rin ang buhay niya kahit gumanda na ang kanyang kalusugan? Siguro naman. Nakikita ko naman na parang natanggap na ni Papang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay niya. Halos mabaliw nga siya nun eh. Pero pasalamat pa rin. Dahil nalagpasan niyang pagsubok na yun. Eh, kumusta naman kayo ng kapatid mo? Wala ka ba talagang balak na makapagkasundo sa kanya? Alam mo, Saldi, hindi maganda na mayroon kang kinikimkim na galit dyan sa dibdib mo. Dahil ikaw rin ang mahihirapan yan. Ayoko rin naman ng ganito eh. Pero hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa niya eh. Lalong-lalo ng kanyang asawa. Kaya pagpasensya mo na ako, Mariel. Kung pati ikaw nadadamay sa sigalot na ito. Don't worry. Kapag naging maayos ng lahat, pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa ating kasal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Attorney, puntahan mo ako dito sa bahay ni Rhoda. May mahalaga tayong pag-uusapan. Nariyan ka sa bahay ni Rhoda. Anong ginagawa mo riyan? Alam ba yan ni Saldi? Huwag ka na magtanong, pumunta ka na lang dito. Ano ba pag-uusapan natin? Sasabihin ko na lang sa'yo kapag narito ka na. Kanina pa si attorney dun sa loob ng guest room. Mukhang masensina ng pag-uusap nila ni Papa. Ano kaya pinag-uusapan nila? Ano pa ba ang dapat nilang pag-usapan? Maliban sa last will and testament ni Papa. Ang bilis mo naman mag-isip. Matagal ng legal counsel ni Papa si Attorney Lacson, kaya marami silang posibleng pag-usapan. Bakit naman kailangan pa nilang magkulong ng silid? Gayon pwede naman sila mag-usap dito sa sala. Kaya malakas ang kutob ko. Last will and testament ni Papa ang kanilang pinag-uusapan. Oh, kumusta na, attorney? Na-assess mo na bang lahat ng properties ni Papa? Oo. Halos 30% na lang ang natitira. Alam mo na yun dahil ikaw ang nagmamanage niya on. At yung 70% ay nakasanla sa bangko at malapit ng marimata. Teka, ano bang sabi ni Papa? Ano desisyon niya? Well, ang advice ko sa kanya ay ibenta na lang sa presyong mas mataas ng konti sa pagkakasanla. At least may konti pang kikitain, di ba? Pero kako, yung ari-ari ang may potential income ay gawa ng paraan para matubos. Meron pa bang pera si Papa? May tiwala ako sa iyo, Zaldi. Kaya sasabihin ko na ang totoo. Mayroon siyang secret account. Hindi alam yun ni Rhoda, ha? Pero confidential kung magkano. Tsaka ko na lamang sasabihin kapag na-finalize na lang yung Papa ang kanyang last will and testament. Meron ng last will and testament si Papa? Mayroon na. Oh. Katatapos lang naming pag-usapan pero hindi pa raw yun final dahil maaari pang magbago ang kanyang isip. Attorney, kasama pa ba si ate? May makukuha pa ba siya?
she doesn't deserve us here. Dahil kung tutuusin, sobra-sobra ng winaldas niya. Correct. I agree with you. Pero kilala mo naman ang papa mo. Hindi niya matitiis ang paborito niyang anak. Kung ganun, may mamanahin pa rin si ate. Alam... Oh, no. Sige, tuloy Tsaka mo, ko na lang sasabihin. Gaya ng nasabi ko, hindi pa yon pinal. Pwede pang magbagong isip ng iyong papa. Oh, ang bilis mo naman, kuya. Akala ko isang linggo ka sa Pangasinan. Marami kong dapat asikasuhin. Dumaan pa nga ako kay attorney. Ganun ba? Bakit mukhang tensyonada ka? May problema ba? Si Papa kasi, naroon kina Ate Roda. Ano? Bakit niyo hinayaan? Masyado kasi makulit si Papa eh. Magwawala raw siya kapag hindi kami pumayag. Di pwedeng ganun. Susunduin ko siya ngayon din. Ay, wag na. Ako na lang. Ako na. Ako na sabi. Siguradong malaking gulo pag nagpang-abot kayo ni Kuya Henner. Baka magkamatayan pa kayo. Talagang mapapatay ko siya. Kaya nga, hindi kayo dapat na magkaharap. Kaya ako na lang ang susundo kay Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw na naman. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Wala akong pakialam sa'yo, buwisit! Sino kausap mo? Ay, sino pa? Di yung siraulong tawag ng tawag sa akin. Bakit? Anong atraso mo? Huwag mo sabihin sa akin. May tinakbuhan ka na namang utang. O, hindi maghabol sila kung aabutan nila ako. Huwag ka masyadong kampante. Baka mamaya bigla ka nalang bumulagta. Kung bubulagta ako, di sana noon pa. Hanggang salita lang naman yun eh. Ay, baka sila na naman yan. Ako na sasagot. Hello? Hello, ate. Susunduin ko na si Papa. Ano? Ba't ang bilis? Pangatlong araw pa lang naman ipaparito ah. Dumating na kasi si Kuya Zaldi. Nagagalit na siya. Ha! Kontrabida talaga sa buhay ko ang kapatid mong yan. Baka ikaw ang kontrabida. Huwag kang mag-umpisa ha. Wala ako sa mood. Baka mamaya kung ano pang magawa ko. Sige na. Sunduin mo na dito si Papa. Susunduin na raw ni Emily si Papa? Oo. Kaya huwag kang aalis. Dito ka muna. May pupuntahan lang ako. Tama nga, Matsuko. Nasaan na ba si Emily? Tagal naman niya. Ayun. Speaking of the angel, dumating din ang hinihintay kong anghel. Nasaan si Papa? Natutulog pa. Ganun ba? O sige, hihintayin ko na lang magising. Ang puti talaga nito si Emily. At ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Nakakabuhay ng lamang. Kuya Henner, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? May boyfriend ka na ba? Wala pa. Ganun ba? Sayang naman ang ganda mo kung walang makikinabang. Pwede bang ako
Ako na lang. Teka, Kuya Henner. Bang. Teka, ano ba? Bitiwan mo ko. May sa katuparan kaya ni Henner ang kanyang masamang balak? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmel Amor, Susan Robles, at si Phil Cruz sa papel na Zaldi. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Samonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang sunod na paglalamayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.